major flaws seen. Ito po yung isa sa major flaw na nakita natin. Sabi ng designer, ang bridge daw niya is tied arc. Ano ba yung sabihin ng tied arc? Meron pa tayong arc. Ayan. Alam niyo ba yung arc? Kung alam niyo yung bow and arrow, yung pana na bow, diba? Naka-bend yung material niya. Paano yan i-hold na pagbe-bend? Meron tayong tie, yung string. Yan po yun. Kaya tinawag na tied arc. Arc na tied. Magiging stable na po yan. Ipatong mo yan sa magkabilang dulo, stable yan. Unless na maputol yung string, ay alam nyo na mangyayari dyan. Pitik yan. Yan ang simple explanation ng tied arc. So marami na pong gumawa ng tied arc na ayan nga po, yung mismong deck, yung deck mismo nagsisilbing tie, and then para hindi naman po magsag yung deck na yan pag nagkikerry ng load, meron tayong mga vertical tie rods. Marami po yan, hindi uubrahin ko, konti lang yan kasi nga na-prove na natin na may isa lang naputol dyan, collapse na rin yan, under load. Kasi pag meron tayong load, pero pag sinabi po natin yung bow, wala pong load dyan, wala pong na-apply dyan, puro tension lang yan, hinahawakan lang yan ng arc para ma-stay, para hindi bumuka. Under pure tension lang po yan. Pero in this case, sa bridge po, hindi po nangyayari yan. Kasi nga po, ang bridge natin may sariling weight na yan. So, tende yan, magsag. Yan po. Para hindi magsag, nilalagyan naman natin itong mga vertical hangers na yan. Para hindi naman magka-problema na may naputol isang hanger, may series of hangers po yan. Yan ang purpose yan, para i-carry yung weight ng deck. Wala pa tayong pinag-uusapan na load dyan, yung external load like trucks or whatever. Ganun lang po kasimple yan. Tied, kung yan i-bow, string lang yan, pure tension. Pero in this case, bridge deck, may sariling bigat, magsasag yung pinaka-tie niya para ma-maintain yung kanyang levelness, nilalagyan natin ng vertical hang. Marami na pong bridge na ganyan ang ginawa. Ang major important naman po dito sa bridge na to is pinapakita nga natin, meron tayong effect ng thermal contraction expansion. Pag ang bridge po ay nag-e-expand, gusto nyo mag-extend, kailangan lalagyan po natin ng roller ang isang end yan. Roller mechanism. Dito naman po sa isang hinge dito sa isang side para hindi po pwedeng puro roller malilito na po tuloy. Gusto niyang gumalaw kaliwa kanan, baka bumagsak po yan. So, mini-maintain lang po natin na dito ay hinge. Hindi siya gagalaw laterally. Hindi siya pupunta rito. Hindi siya pupunta rito. Stable lang siya dyan. Ito lang naman nilalaro. Pag nagkakaroon ng thermal expansion contraction, hahaba yan pag gagalaw yan pa forward, pag nag-expand, gagalaw yan pa atras pag nag-con. Ganun lang po kasimple yan. Now, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kung bakit naging flow ang kanilang design philosophy. Sinasabi nila na tied arc. Ito na, meron silang arc, meron silang deck. Mini-maintain nila yung arc para hindi bumuka. Hindi naman po bumuka na yan sa totoo lang. Bakit kanya? Ginawa nila tong fix na sa bridge pier. So basically, simplify na lang po yan is an arc, not tied. Ganun po dapat ang ginawa nila. Worst case is bakit nila i-connect itong bridge na to dito, bridge deck dito sa arc, and then ang connection nila is weak. Mostly tornilyo nga nagdadala, sinabi na po natin. So, ang tulay natin, di ba sinabi ko na sa inyo, kailangan yan ng movement pagka nagkakaroon ng thermal contraction expansion. So, ang mangyayari po niyan, pag ang arc nag-i-expand, wala po siyang pupuntahan magkabilang dulo kasi almost rigid po yan, fix. So, anong gagawin ng arc? Pag nag-expand, gusto niyang bumuka pataas. O, ang nangyayari dyan, bumuka pataas. Expand naman, gusto niya mag-shorten, mag-arc yan, pababa. So, tingnan niyo nangyayari. Since may load ang deck, sariling bigat, merong hanger, kapag nagbumubuka ang arc, pinupwersa niya itong deck na to. Pagka contraction nangyayari, siyempre umiigis ang arc. Ang nangyayari po naman dito sa deck natin is nagkakaroon po ng axial push sa gitna. So pag pinush natin sa gitna yan, nagkakaroon ng further deflection. Deflection is a sariling weight, deflection pa niya due to arc movement, due to contraction. Pagka naman po nagkaroon ng expansion, ang nangyayari dyan, hinahatak naman niyo po yan. Kasi nga nakakonect eh. Yun ang naging problema po dyan. So nagkakaroon na po ng cyclic loading dito sa mga connection na to. Pag nag-contract, pinupush, expansion, hinahatak. So nabubugbog na po yung mga tornilyo na nakonect sa elemento dyan. Nakuha niyo po ba? So, dapat, ang ginawa nila, hindi na lang nila i-connect tong deck na to dito. Kasi, marami na po tayong design na nakita na ganyan. Dito sa, kung titingnan yung Sydney Harbor Bridge, yun ito po ang design. May sariling arc framing. And then yung deck, naka-isolate siya sa arc mismo.
maglaro man yung arc through thermal expansion contraction, yung deck hindi apektado, wala po silang connection talaga. And then worst case na ginawa po nila rito, sinabi ko na nga, is bakit nila nakabuhos to sa pedestal? Pat po ito, pag ganitong mechanism, dapat yan hinge. May hinge dito para naglalaro man ng arc, walang nade-develop na moment forces. Kasi so kung hinge connected tayo dito, ang mangyayari niyan, pag nag-e-expand, gaganyan po yan, kakaroon ng deflection, angular deflection. Rotate lang dapat sa hinge yan. Pag nagkaroon naman ng contraction, pupunta siya dito. Rotate lang sa hinge yan. Kabila po yan. Worst na yun, ginawa nila is, dahil fix yan buhos, nagkakaroon ng rotational moment forces. Napupuwersa na po ang ating arc dito sa connection. Lalo na po dito, sinabi ko na nga, diba? Yan ang major flaw na ginawa nila dyan sa design philosophy. And worst thing nga po, sa ganito mga arc, and next major flaw na ginawa nila dito, sa ganito mga arc, since hindi na sila nag-hinge, tapos ang ginamit pa nilang material dito ay konkreto. Yun po, naging major problem. Kasi nga ang konkreto, pag nag-extend, nangyayari po niya, nag-extend yan, nagka-crack. Pag nag-contract, nagka-crash, nadudurog. Kahit may reinforcement po yan, hindi po binigyan ng chance na maglaro itong ating bridge. Series po yan, di ba? Tuloy-tuloy, buhos lahat yan. So, dapat kung ang ginawa nila is design philosophy is tied arc, single type of bridge lang po yan. Isa. So, unit. Dito may hinge dito. Dito may roller. Nakapatong po yan sa pedestal. And then, next arc, ganun lang din po yan. So, series yan. Yung kabilang, naka-hinge naman dito. Sa kabilang dulo, naka-roller. So, isolated lang po paglalaro nila. Hindi sila interconnected sa adjacent arcs. Ang naging major flaw talaga nila rito, masyado silang naging adventurous. Minekos-mekos nila ang design philosophy and then gumamit sila ng materials dahil sabi nga nila tipid ng kanilang tulay. Siyempre po, mas mura talaga ang konkreto kumpara sa bakal. Tingnan nyo yung bridge sa Low-I Ball. Arc din po yan, similar configuration pero hindi po same. Ang arc po doon is still arc ang ginamit. Abutment yan, more or less naglagay sila ng hinge mechanism dito para ang arc maglaro during thermal expansion and contraction. Ganun lang po kasimple yan. Pakita ko po sa inyo sample itong Major flaws seen.